Isang pagpalang umaga po muli. Pasensya na po at naputol po yung ating live. Humina lang po yung internet. Pero ngayong umaga po, minsan po tayo ay aawit sa Panginoon. At alam natin na sa oras na ito, hindi makakahadlang ang kaaway para sa atin. So tayo ay pinsan pang umawit. Tingin natin yung pagsama ng Panginoon sa oras na ito. Patuloy kami, O Diyos, na napupuri't nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Hallelujah. Alam ninyo, yung minanasan ng puso ng bawat isa na makinig ng inyong mga salita. O Diyos, sa oras na ito, pagindapatin ninyo kami, Panginoon, mula sa lahat ng karumihan namin, pakalinisin ninyo kami, O Diyos. At Lord, yung mga salita ninyo na maririnig namin, Panginoon, ay maging pagkapala sa bawat isa sa amin, pagkapala sa bawat lingkod ninyo na makikinig, O Diyos. At Lord, kayo patuloy na magpalago ng mga salita ninyo na naririnig namin. Palaguin niyo ito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay magamit namin yung mga salita ninyo na naririnig namin. At Lord, mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Pagpalain ninyo ang bawat salita ninyo sa oras na ito, maging yung inyong lingkod, Panginoon. Ipagpalain nyo rin naman siya at kayo magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom para sa inyong mga salita. Kayo yung patuloy na magpakahayag sa bawat sa amin at gamitin nyo lamang siya bilang instrumento para sa amin. Sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at parangal sa oras na ito. Purihin kayo. Ito yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po, purihin ang Diyos sa kanyang trono. Salamat sa Panginoon. So tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 2. Good morning po sa lahat. Sabi po dito sa Unang Korinto, chapter 4, verse 1 and 2, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa Kaniyang Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon. Minsan pa nga po tayong manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Luwalhatiin kayo at dakilain ngayong umaga. Patuloy naming isinasamo na samahan nyo nga po kami sa lahat ng aming gagawin, O Diyos.
Ang oras na ito ay para sa inyo, kaya inaangkin namin ang masaganang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Higit din naman, O Diyos, dun sa mga patuloy na nakikinig ng inyong mga salita, kayo ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Ano man yung mga distraction na nilalagay ng kaaway, maging yung interruption sa data, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin in Jesus' mighty name. Kayo po ang magtagumpay sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aming dalangin. Amen. Salamat po sa Panginoon. So, inuulit ko po, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng kapahintulutan na patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. So, dito po ang ibinigay sa akin na pangungusap ng Panginoon ay patungkol sa pagiging isang katiwala ng Diyos. Pero hindi ito pumapatungkol sa karamihan sapagkat tutukoy tayo sa isang lingkod ng Panginoon. So bago yon, salamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat ay ginawang lingkod ng Diyos. Salamat sapagkat inilagay tayo ng Diyos at pinagtiwalaan ng mabuting balita. Amen. So salamat din naman sapagkat tayong lahat ay naging tagapagsagawa ng mabuting balita na ibinigay ng Diyos. At ngayong umaga ay bibigyan natin ng diin yung tatlong description ni Pablo sa kanyang sarili bilang isang alipin o katiwala ng Panginoon. So magpo-focus po ako sa chapter 1. Sabi doon, minsan ko po pong babasahin, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. So gusto ko pong putulin doon sapagkat ito po yung tinutukoy ko kanina na description ni Pablo sa kanyang sarili. So tatlo po yung nakita ko dito bilang isang katiwala ng Panginoon. Una, sabi doon sa verse 1, kami mga lingkod ni Kristo. So unang-una, dinescribe na yung kanyang sarili bilang isang lingkod ng Panginoon. Bilang isang tinawag ng Diyos para sa mabuting balita. Pangalawa, sa verse 9, binigyan niya ng diin yung kanyang sarili. Sabi doon, sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Isang description bilang isang lingkod ng Panginoon, yung pagiging isang apostol na pinili ng Diyos para sa mabuting balita. At nakakatuwang isipin na binanggit po niya doon na sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon, sila yung pinakahamak sa lahat ng tao. Pangatlo, sa verse 14 to 15, dinescribe na yung kanyang sarili bilang isang lingkod ng Panginoon as a pastor or isang ama na dumidisiplina sa kaniyang mga anak. So ganito dinescribe ni Pablo yung kanyang sarili. Dun sa karugtong ng verse 1, binanggit niya, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. So, hinihimok ni Pablo yung mga mananampalataya sa Korinto na bigyan ng pansin yung pagkakatiwala ng Diyos sa kanila sa pagpapahayag ng mabuting balita bilang isang lingkod ng Panginoon. So, nung binabasa ko po itong buong chapter 4 ay may napansin po ako na problema sa kabanatang ito. So, nakita ko po na may inaayos si Pablo sa iglesia ng Korinto. So nabasa ko doon yung tatlong problema na nalikha ng kaaway. Nagkaroon ng dibisyon sa iglesia, nagkaroon ng comparison sa mga lingkod ng Panginoon, at nagkaroon ng favoritism sa mga ginagamit doon na tagapangaral ng mabuting balita. So sa panahon natin ngayon, tayo na mga tinawag ng Panginoon, marami na po na mga mangangaral na sinesend out o marami ng mga lingkod ng Panginoon ay pinapadala ang Diyos sa maraming iglesia. So marami doon ay magaling mangaral, marami doon ay matatalino, nakapag-aral. Pero salamat sa Panginoon sapagkat patuloy siya naglalagay ng mga
pastor na itatalaga sa isang lugar at patuloy na yung knowledge na ibinibigay ng Diyos ay nilalagay sa kanila para maisalin sa atin na mga tagapakinig ng kanyang mga salita. At sa tuwing tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay lumalakas. Amen. So gusto ko pong bigyan ng kaunting diin yung tawag dito, kapamahalaang ibinigay ng Diyos sa mga leader na inilagay niya sa isang iglesia. Kasi ganoon ipinakilala ni Pablo yung kanyang sarili. Inilagay siya ng Diyos sa atin sa lugar na iyon para mag-supply ng spiritual needs ng mga taga-Korinto. So sa atin, tatalakay tayo dun sa ating mga leader na inilagay ng Panginoon para manguna sa atin. Paano ba natin sila tinitingnan dun sa kanilang pagkatawag? Kasi sabi ko kanina, hinihimok ni Pablo yung mga taga-Korinto na dapat ganito yung maging palagay ninyo sa akin bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa verse 2, binanggit doon yung pagiging steward. So, gusto kong munang basahin sa inyo kung ano yung naging, nung steward sa akin. Meaning na nakuha ko. Sabi doon, steward is someone who serves as an administrator or overseer of something that belongs to someone else. Siya yung pinagkatiwalaan na mamahala o tumingin dun sa dun sa mga bagay na hindi naman niya pag-aari, ngunit ipinagkatiwala sa kanya. At dahil doon, yung lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ay kinakailangan niyang pamahalaan ng pagiging isang mabuting katiwala na parang siya yung may-ari. Kinakailangan niyang i-manage ito with great care. So sa atin po, tayo na mga tupa ng Panginoon ay ipinagkatiwala sa ating mga leader. Kaya ganun na lang tayo pagturingan at pagpahalagahan din naman ng ating mga tagapanguna. So may mga pagkakataon, na hindi natin napapansin yung mga lingkod ng Panginoon na ginagamit sa atin. Sometimes, hindi natin nakikita yung mga sacrifice na meron sila alang-alang dun sa mga tupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. So, sabi dun sa ating binasa, inilagay sila ng Diyos to take charge para i-explain ng mabuti sa atin yung mga secrets o hiwaga ng mabuting balita. Lahat ng knowledge na meron yung ating mga leader sa pananampalataya, yon ay nagmula sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat sa kanila nagmumula yung pangungusap ng Panginoon at dinidirekta ito na sabihin sa atin upang tayo ay hindi magkamali ng magiging direksyon. So, tingnan natin itong bagay na ito, Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, binanggit ito kung papaano natin ipapalagay, titingnang halaga yung mga leader na ipinagkatiwala o binigay sa atin ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, sabi doon, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Ang unang napansin ko po sa talatang ito, yung magsama-sama kayong mapayapa. Maaring kaya ito nabanggit ay merong kaguluhan na namamagitan dun sa mga tinuturuan at dun sa nagtuturo. Maaaring merong tawag doon, hindi ko po masabi. Parang merong diskusyon o may problema doon sa tagapagturo at doon maaring hindi sila magkasundo o maaring merong paglaban o pagsuway na nangyayari. So, sabi doon, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal sa inyo. So, nabanggit ko po kanina ay marami na pong mga mangangaral ngayon na sinend out para mamahala sa isang iglesia. Marami sa kanila ay magaling, nakapag-aral at marami naman sa kanila ay talagang maganda yung pamumuhay.
Pero papaano kung ang inilagay sa atin na tagapanguna ay hindi nakapag-aral? Ano po? Papaano kung ang mga inilagay sa atin ng Diyos na mangunguna sa atin ay tawag dito, nakakaantok magturo o kaya ay walang kakayanan na yung hindi ganon kataas ang antas sa pamumuhay, papaano natin sila bibigyan ng paggalang at pagpapagal? Paano natin sila bibigyan ng paggalang at pagmamahal? Sorry po. Sabi doon sa tawag dito, doon sa ating binasa kanina, pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Kapag ganito yung tagapanguna na ibinigay sa inyo ng Diyos, hindi sila ganun kagaling, mahaba silang mag-preach, mahaba silang magsalita, nakakaantok. Sometimes nagkakaroon tayo ng di magandang kaisipan about them. Lalo pag nakarinig tayo ng mga mas magagaling mag-preach sa kanila o magsalita, nagkakaroon tayo ng comparison. At kapag nakarating pa tayo sa iba't ibang lugar, nagkakaroon tayo ng mga favorite na pastor na pakikinggan na mga ngaral sa atin. Pero yung inilagay sa atin ng Diyos, sila yung totoong nagpagal, nanalangin para sa atin. At kung ikaw naman na miyembro na ngayon ay naging pastor, huwag mong kakalimutan na igalang pa rin at pagmalasakitan, mahalin yung pastor na ibinigay sa iyong nauna ng Diyos. Maging pastor ka man ngayon, mananatili, sabi ng salita ng Diyos, walang aliping hihigit sa kanyang Panginoon. So maging pastor ka man, marami ka mang lugar na mapagsalitaan, marami ka mang simbahan na maatenan, mananatili niya yung binigay sa iyo ng Diyos ay leader mo pa rin. Siya pa rin ang nagbahagi ng lahat ng kaalamang meron siya at isinalin sa iyo. So pag-ukulan mo siya ng pagmamahal at paggalang. They work hard for us. Sabi nung binasa natin, they work hard for us. Para hindi tayo madaya ng kaaway, para hindi tayo madaya ng mga pagsubok, they prayed for us. Hindi lang isang beses, hindi lang isang gabi, maraming beses. Kaya ganun na lang yung pangungusap sa atin ng Panginoon ngayong umaga, igalang natin sila, yung wholehearted, na pagmamahal ibigay natin. Sabi ng Joshua chapter 24 verse 19, ayaw ng Diyos ng nahahating paglilingkod. Ang gusto niya ay buo. The same din naman sa ating mga tagapanguna, ibigay natin yung ating buong pusong paglilingkod, yung buong pusong pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. At isang bagay na kailangan nating maunawaan ngayong umaga, sila yung ibinigay ng Diyos para maging, tayo yung ibinigay ng Diyos sa kanila para maging katuwang. Hindi para maging pasakit, hindi para maging pahirap sa kanila. Ibinigay tayo ng Diyos sa kanila para maging katuwang. Una, tayo yung mga tupa ng Diyos. Pangalawa, ipinagkatiwala tayo ng Diyos sa kanila. So, yung binabanggit natin sa verse 2 kanina ng 1 Corinthians, ala po akong maraming verse, binanggit po doon na siya'y pinagkatiwalaan ng mga tupa. So, tayo rin naman, maging mabuting katiwala rin naman tayo kung papaano tayo binigyan ng mahabang pagpapahalaga, pangunawa ng ating mga tagapanguna. Ganon din naman natin iukol sa kanila yung nararapat. Purihin ang Panginoon at sabi doon sa ating, sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. So, binasa ko po ito sa mababaw na salin at ang pinapatungkulan nito ay sahod. Sa atin po, sa District 1, wala tayong sahod. Tayo ay volunteer. At ang nagpapasahod sa atin ay ang Panginoon. Pero dito, dun sa mga mahusay mamahala
ng salita ng Diyos. Sabi doon, pag-ibayuhin ninyo yung kaya nating ibigay sa Kanya. So, hindi sa pamamagitan ng salapi, hindi lang sa pamamagitan ng salapi, kaya nating maipakita yung support natin sa ating mga leader. Sa pinangungusapan tayo ng Panginoon ngayong umaga, hindi sa halaga o anumang material na bagay kaya nating ibigay yung ating paglilingkod sa Kanya o sa kanila bilang ating tagapanguna. Appreciate them as your pastor. Yung pagsunod mo ay napakalaking halaga na kaya mong ibigay bilang isang lingkod ng Panginoon. Huwag natin silang bigyan ng pasakit, kundi maging katuwang talaga tayo sa iglesia na binigay ng Panginoon. Sabi doon, kung wala tayong kakayanan financially, bagamat binanggit ng talatang ito at gayon din naman yung binanggit ng Galatia chapter 6 verse 6 na ano po yung nakasulat doon? Nararapat talaga na yung kanyang mga lingkod ay paglaanan ng mga, yung specific po, hindi ko na gaanong kabisado, na bigyan ng mga tinuturuan. Ayun po. Sabi doon, if financially, wala talaga tayo, sa anumang kakayanan na meron tayo, ay gawin natin. Sa anumang kakayanan, ay gawin natin para sa ating mga tagapanguna. At binabanggit doon, kanina ang binigay sa aking ilustrasyon dito ay yung ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Nung ang Panginoon ay bago ipako sa krus, hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Ito yung pagpapakita ng pagpapakababa at pagsunod din naman sa Ama. Kung nagawa ng Panginoon na hubarin yung kanyang sarili bilang isang Diyos, natitiyak ko na kaya rin po natin na laging maging mababa, una sa harap ng Panginoon, pangalawa dun sa mga tagapangunang inilagay ng Diyos sa atin. Isang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi ko kanina, marami ng miyembro ngayon na pastor na rin. Huwag natin silang kalilimutan, yung mga pastor na ginamit ng Diyos para tayo ay maitalaga sa isang simbahan. Huwag natin silang pagmataasan sapagkat sila inilagay ng Diyos para mangalaga sa ating mga kaluluwa. Huwag nating isipin na tayo nakahihigit na sa Kanya o pantay na yung level natin sa Kanya. Mismong ang Panginoon, hindi niya ipinantay yung kanyang sarili nung siya'y naging tao. Ipinantay yung kanyang sarili sa pagiging Diyos. Bagkos hinubad niya iyon. Tanda ng pagpapakababa. Kung tayo man ay pastor na ngayon, huwag mong kakalimutan yung nilagay ng Diyos sa iyo para patuloy na manalangin at mamahala sa iyo. Maraming pastor ngayon na nakakalimot na sa bagay na ito. So marami ng Kristiyano na nakakalimutan na yung mga leader na inilagay sa kanila ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 7, Hebrews 13:7, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Yung mga ginamit ng Panginoon sa atin, sabi doon, they set a good example para tularan natin. Ginawa nila yung pinakamabuti nilang paglilingkod sa karangalan ng Panginoon para yon yung gayahin natin at maging karangalan din tayo ng Panginoon. Amen? Ginawa niya yung pinakamabuti bilang isang lingkod sa harapan ng Panginoon, bilang isang apostol ng Diyos, bilang isang pastor sa isang iglesia. Ginawa niya yung pinakamabuti para makapag-set ng isang example na pwede nating tularan kung papaano siya namuhay, kung papaano siya namatay para kay Kristo, kung hanggang ngayon ay buhay at nabubuhay pa rin para kay Kristo. Tularan natin yung pananalig na ginawa nila. Alam niyo po, nung binigay sa akin ng Panginoon ang talatang ito, ay hindi ko rin alam kung paano ko
sasabihin. Sapagat ako sa sarili ko, alam ko na may mga pagkakataon na masuwayin pa rin ako sa aking leader. May mga pagkakataon na para bang pumapalya pa rin ako dun sa mga pagsunod. Ano po, minsan sa prayer lang, nautusan tayo, ang magiging sagot natin ay, marami naman pong iba dyan, ay meron naman pong iba. Tandaan natin, isang uri pa rin iyon ng pagsuway at pagrereklamo. So sabi doon, alalahanin natin yung mga nag-set ng example sa atin para tularan natin sila. So, salamat sa Panginoon. Alam ko po na nagkakaunawaan tayo ngayong umaga. Isang payak na mensahe ng Diyos sa atin. Sabi doon, patuloy nating alalahanin yung mga leader na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maigsi lamang po ito. Pero nawa, patuloy tayong katagpuin ng Diyos. Kung hindi mo pa nagagawang pasalamatan yung leader mo ngayong umaga o sa mga nakaraang panahon, gawin natin. Kung hindi mo pa siya nagagawang i-appreciate, gawin mo. Kung hindi mo pa nagagawa siyang regaluhan, gawin mo. Ano po? Napakalaki ng pasaning ibinigay sa kanila ng Diyos. Napakalaki ng trabaho na ginagampanan nila sa buhay ng mga mananampalataya. Naniniwala po ako ngayong umaga lahat tayo nagmamahal sa mga pastor natin. Amen. Lahat tayo nagmamahal sa kanila. At kung talagang tayo ay nagmamahal sa kanila, lagi natin silang ipanalangin. Si Pablo sa Hebrews chapter 13 verse 18, sabi niya doon, ipanalangin nyo kami. Bakit? Alam natin na tayo man, tayo ay nanghihina. Ganon din naman yung ating mga tagapanguna. Nanghingi ng panalangin si Pablo sapagkat alam niya na meron pa siyang kahinaan at kinakailangan niya talaga ng panalangin. Kung hindi natin sila ipapanalangin, yung mga leader na ibinigay sa atin ng Diyos, sino pa ang mananalangin sa kanila? Sino pa ang magiging katuwang nila sa ganitong larangan? Kung tayo mismo na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon ay walang malasakit sa kanila, sino pa ang magmamalasakit sa kanila? Pray for our pastor. Ipag-pray natin sila. Kailangan nila ito. Kasama ng kanilang pamilya. Maraming pastor ngayon ang nasa matinding battle sa pamilya, sa labas, sa kongregasyon, maging sa kanilang sarili. Maging katuwang tayo ng ating mga pastor. At minsan pa po balikan natin yung talatang ating binasa sa unang Korinto. Sabi doon, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganiyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Never doubt their calling. Huwag nating pagdudahan yung panawagan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Na kahit sa tingin natin sila'y may kahinaan, huwag mong pagdudahan na sila'y tinawag ng Diyos. Huwag mong pagdudahan na sila'y ibinigay ng Diyos sa iyo para pamahalaan tayo. Amen? Huwag nating pagdudahan yung kakayanan nila, yung lakas nila, yung karunungang ibinigay sa kanila ng Diyos. Bakit? Kapag nangyari yon, hindi tayo sa kanila nagdududa, kundi sa Panginoon. Hindi tayo sa kanila, nawawala ng tiwala, kundi sa Panginoon. Sila'y ibinigay ng Diyos para sa atin at natitiyak ko na ginagawa nila yung pinakamabuti nila bilang isang katiwala ng Panginoon. At lahat tayo, gaya ng binanggit ko kanina, steward tayo ng Panginoon. The same thing din naman na ginawa nila yung pinakamabuti nila para sa Panginoon, na tayo'y pamahalaan. Lahat ng possession na meron ang tao, lahat ng pag-aari, lahat ng kayamanan, ay katiwala lang tayo.
maging mabuting katiwala tayo. Sila'y ginagawa nila yung kanilang trabaho at gawin din naman natin yung ating trabaho sa kanila, sa Panginoon at sa iglesia na ating kinabibilangan. So, salamat sa Panginoon dun sa kabuuan po nung talata na ating binasa. Sabi nung verse 5, kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon, ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipapahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Nakakatawa, nagkaroon lang po ako ng kaisipan na minsan pala may mga Kristiyano na ang tingin nila sa pastor nila ay napaka higpit, napaka-exage. Para bang lalo sa mga kabataan para bang nakakasakal yung pamamahala ng mga pastor hanggang sa love life pinapakailaman. Pero sabi doon ni Pablo, huwag niyo akong hatulan. Kung masama yung motibo ko, hayaan yung Diyos ang humatol sa akin. Ang Diyos ang maglalantad. Kumbaga, binabanggit niya rito na kung nagkamali man ng isang lingkod ng Panginoon, hindi sila sa atin mananagot, kundi sa Panginoon. Hayaan nating ang Diyos ang maglantad ng lahat ng bagay, ng motibo ng puso. At kung mabuti ang ginawa mo, sabing ganon, ikaw ay tatanggap ng papuring nauukol para sa'yo, na mula sa Diyos. So, minsan ang tingin natin sa mga pastor natin pakialamero, pinangungunahan tayo. Pero salamat sa Panginoon, meron silang ganitong katangian. Kasi kung hindi sila ganoon, baka napahamak na tayo. Kung hindi nila pinakialaman yung buhay natin at hindi sila naging mausisa sa love life natin, sa ating buhay spiritual, baka napahamak tayo. So salamat sa Panginoon. Hayaan nating ang Diyos ang patuloy na kumilos sa atin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. So, pwede po ba minsan pa tayong umawit? Awitin natin yung dalangin na yon na kinanta natin kanina. Hallelujah. Patuloy tayong magpaturo at magpahubog sa Panginoon ngayong umaga. Dinggin mo ang dalangin ko. Panginoon, tulungan niyo kami na masunod yung kalooban niyo sa buhay namin. Gaya nung itinuro niyo sa amin ngayong umaga. Hallelujah. Tinuro niyo sa amin kung paano namin pagtuturingan yung mga leader na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Ako'y tanging sa'yo. Sa second stanza po, Panginoon, wala na akong ibang nais. Wala na akong ibang nais, kundi sa iyo. Anumang paglilingkod namin dito sa lupa ay ginagawa namin sa inyo. Magamit nga kaming lahat sa inyong kaluwalhatian. Para sa kaluwalhatian mo, turuan niyo kaming gawin ang iyong kalooban. Ng iyong kalooban. Sunod, layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo. Amen. Hallelujah. O aking Diyos, hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin kayo, aming Diyos, na patuloy na nagtuturo sa amin ngayong umaga. Salamat sapagkat kayo'y makapangyarihang Diyos na kumikilos sa buhay ng kanyang mga lingkod. Ngayong umaga, sinasamo ko po sa inyo sa tulong ng iyong banal na Espiritu
Patuloy kayong pumatagpo hindi lamang sa aming mga naririto na taga District 1, kundi sa lahat ng nakikinig ng mga salita ninyo at patuloy na humahanap sa inyo. Lord, ilagay niyo po sa puso namin bilang isang pangkaraniwang miyembro na matutunan namin na igalang at pagpahalagahan yung mga leader na ibinigay niyo po sa amin. Ano man ang kakayanang meron sila, ano man katangiang meron sila. Lord, tulungan niyo nga kami na i-honor namin sila, magbigay kami ng paggalang, magbigay kami ng pagpapahalaga sa kanila. Magbigay kami, Panginoon, ng pag-ibig sa kanila, sapagkat hindi namin ito sa tao ginagawa. Una sa inyo, Panginoon. Una sa inyo. Tulungan nyo ang bawat isa, Lord, kung meron man sa amin na parang nakagagawa ng mga hindi maganda, nakapagsasalita ng hindi maganda sa aming mga tagapanguna, nakapag-iisip ng hindi maganda sa kanila. Lord, patawarin nyo nga po kaming lahat. Patawarin nyo nga po kaming lahat sa mga pagsuway na nagawa namin laban sa inyo. Hallelujah, hallelujah. At tulungan nyo nga po kami na magawa namin yung kalooban ninyo. Ang bawat isa sa amin ay maging isang mabuting katiwala. Maging isang mabuting katiwala, tapat na katiwala sa kaniyang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa inyo. Dinadalangin din naman namin na pagpalain nyo, O Diyos, ang aming mga tagapanguna. Kayo ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Patuloy nyo nga po silang abutin sa kanilang mga pangangailangan. Spiritually, emotionally, intellectually, financially. Lord, hindi namin alam kung ano yung mga specific na kailangan nila. Hindi namin alam yung mga sitwasyong pinagdadaanan nila. Pero isa ang tiyak, they work hard para magawa nila yung gampanin nila bilang isang lingkod ninyong tinawag para pangalagaan ang mga tupa na ibinigay niyo po sa kanila. Ngunit mananatili na kami tupa ninyo. Pero salamat, pinagkatiwalaan niyo po sila para mamahala sa amin. Di namin alam kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon. Maraming pastor ang sinusubok sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. May mga pastor na may pinagtitiisan sa iglesia, sa kanilang sarili. Lord, tulungan nyo ang bawat kapastoran. Tinataas namin sila sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Kayo ang kumilos sa kanila at bawat ginagawa ng dyablo sa kanila, sa pangalan ni Jesus, pinababalutan po namin sila ng inyong banal na dugo. Hallelujah! Sawayin nyo, Panginoon, ang bawat gawa ng kaaway sa kanila sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. At sino man sa mga lingkod ninyong tinawag na dumadanas ng kahirapan ngayon, ng kawalan, Panginoon, ipaalala nyo yung dakilang pag-ibig ninyo ang umaaliw sa amin sa panahon ng aming kawalan at ang ligaya ay matatagpuan sa inyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming kapastoran ngayon ang sinusubok sa pananalapi. Lord, tulungan po ninyo yung inyong mga anak. Maraming pastor din naman ang inuusig, maaring ng kanilang mga kapwa mananampalataya ng mga dating miyembro na itinalaga na, O Diyos. Lord, tulungan niyo po ang bawat kapastorang dumadanas nito. Ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, yung salita niyo na ito sa amin. Ipaalala niyo po yung pangungusap ninyo na lagi namin silang alalahanin, bigyan ng mataas na paggalang at pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito at patuloy na kayo ang manguna sa buong araw na ito sa buhay ng inyong mga lingkod. Inaangkin namin ang pagtatagumpay, O Diyos. Inaalala din naman namin yung mga spiritual leaders namin, ang Pastor Joseph Masaredo at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo sila. Ang Pastora Nelia kasama ng kanyang buong sambahayan. Lord, i-bless niyo po siya. Sa lahat ng uri ng karamdaman na meron siya, kayo nga po ang siyang kumilos sa kanya. Kayo ang patuloy na magpalakas sa kanya, O Diyos. Hallelujah. Gayon din ang aming tagapanguna sa iglesyang ito. Ingatan niyo siya kasama ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, Panginoon.
Patuloy kayong gumawa sa kanyang buhay at sa lahat ng kapastoran, sa inyo namin sila ipinagkakatiwala. Maraming salamat po, pagpalain niyo ang bawat isa. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Tapos na po yung ating gawain. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po sa lahat.